Hello, ako po yung nagbabalik. So, katulad po ng ipinangako natin, um, itatalakayin naman natin ngayon yung chords ng gitara. So, gagawin po natin siyang paisa-isa para hindi siya nakakainip na panoorin. Katulad po nung sinabi ko nung nakaraang tutorial, dun sa basic knowledge ng gitara, yung mga chords po ng gitara ay galing lang sa English alphabet. So, nagsisimula siya sa A and magtatapos siya sa G. So, ang unang chord na aaralin natin today is yung first letter of the alphabet, ang A chord. So, ang A chord po is, yung tipa niya is sa second fret or yung ikalawang fret. So, ito po yung ating gitara. So, yung first fret ito. Ito po yung second fret natin. Okay? Ano-ano po yung mga daliri na gagamitin natin? So, gagamitin natin ang ating index finger, ang gitna, at yung ating ring finger. Okay? Muli po, index o yung hintuturo, yung mid or yung gitnang daliri natin, palasingsingan or yung ring finger natin. So, bali po ganito siya. Ito po yung second fret natin. Yung pong hintuturo natin, ilalagay natin siya dun sa yan po. Yung pangatlong string mula sa taas. Okay? So, yan yung D chord natin. Or yung D string pala. D string. So, dito po tayo. Tapos, dun sa G, or yung G string natin, yung middle finger naman natin yung titipa. Dito siya. Ayan. So, meron na po tayong dalawang fingers dun sa second fret. At yung ring finger natin dun sa B string. Ayan po. Bali po ganyan yung magiging itsura ng daliri natin. Okay? So, ulitin lang po natin. Ito po. Hintuturo sa D string. Yung mid natin na daliri dun sa G string. Second fret po lahat yan. At yung ating palasingsingan or ring finger sa B string. Ayan po. Ganyan po yung itsura niya. Okay? So, reminder lang, yung ring finger natin, dapat hindi siya tatama dun sa kwerdas dito sa ilalim or dun sa E string natin. Dapat po, naka-open yan. Wala po dapat tatama na daliri dyan. Tapos yung hintuturo naman natin or index finger, dapat dito lang po siya nakapindot sa D string. Dapat po hindi natin tatamaan ito yung A string. Kasi ito po yung tatawagin natin na bass. Ito po yung bass ng A. Yan po, yan. Itong string na to. Yan po yung tinatawag na A string kapag open siya. Open string, ibig sabihin walang nakapindot na daliri. Okay? So, kapag tutugtugin na po natin siya, so nakaporma na po yung daliri ko dun sa second fret. Ayan po siya ulit. A. Yung pagtugtog naman po ng mga kwerdas, tatandaan ninyo, no? So, gaya po ng binanggit ko kanina, dapat open po to. Wala po dapat nakapindot na daliri dyan, yung A string natin. So, yung pag-strum po niyan, magsisimula siya dun sa A string or yung kwerdas na pangalawa mula sa itaas. Ito po dapat hindi natin siya nagagalaw or nakakalabit.
yung ating E string. Katulad po ng sinabi ko dati, ako po matagal na ako nagigitara pero medyo nahihirapan pa din akong mag-mute ng mga string gamit yung thumb ko. So yun lang po yung pinaka reminder ko kung tutugtugin ninyo yung A chord. Dapat hindi po natin tatamaan ito kasi mag-iiba po yung tunog. Okay? So bali po kapag i-strum mo na siya, dito ka magsisimula hanggang sa ilalim. Yan po yung tunog ng A chord dapat. Kung kakayanin nyo pong i-mute yung ating E string, ilagay nyo po ito dito para pansinin nyo po yung tunog. Muted po siya. Wala po siyang tunog. Or nakamute. Okay? So, ulitin ko lang po. Mula po dun sa A string, yung string sa pangalawa sa taas, hanggang sa ilalim. Yun lang po dapat yung tinutugtog natin. Ito po yung A chord for beginners. Meron din po tayong A chord na tinatawag namang A power chord. Okay? Nung po nagsisimula akong tumipan ng gitara, medyo iniiwasan ko po yung mga sinasabi nilang mga bar chords. Ang ibig sabihin po nun is gagamitin natin ito, ang ating hintuturo or index finger, sa pagtipa ng ganyan, na parang ganyan yung itsura. Okay? Yan. Iniiwasan ko po dati yan. Yung mga ganyan. Na nakalapat siya. Kasi medyo mahirap po talaga siya. Pero dapat, kung talagang gusto mong matuto, wag mo siyang iiwasan at pag-aral mo siya mula dun sa nagsisimula ka pa lamang. So, yung A power chord naman po. So, di po ba nung unang tutorial natin, sinabi natin yung tungkol sa tuning, na kapag open ito string na to, E po yung ibig sabihin niya or yung tunog niya. Pero kapag pinindot po natin yung sa panglimang fret ng E string, A po yung magiging tunog niyan. Yan po. So, yung A na to, katunog po siya nung open or walang nakapindot dito sa A string na to. Ito po yung base ng A natin kanina. Ito po. Nung nakatipa tayo ng pagganito. Ayan. Ayan po. So, yung A power chord po is dun siya sa 5th fret. Nakalatag po yung index finger natin na ganyan. Dapat po may tunog lahat yan. Okay? Tapos meron pa po tayong mga pipindutin na mga iba pang kwerdas. So, dito po sa A power chord, gagamitin po natin itong ating pinky o hinliliit. Okay? So, kapag nakalatag na po sa 5th fret yung ating index finger, yung pinky naman po natin, dito po siya sa D string, dun po sa 7th fret, yung pangalawang fret na may isang dot or tuldok. Tapos po yung ating ring finger, dun naman po siya sa A string, 7th fret din. Magkahanay po sila ng ating pinky or hinliliit. Tapos po yung ating mid finger, ito po yan. Doon naman po siya sa pang-6 or 6th fret. At ang titipahin naman niya is yung G string. Ito po. Ayan. So, bali po ganito yung itsura ng A na power chord. Yan po. So, kapag tinugtog mo yan,
In comparison dun sa una na parang yun yung anak na A, ito yung tatay na A. Bali yung i-strum mo is from the top. Kasi nga po, nakapindot po yung base natin na A. Again, pag open yan, E yung tunog niya. Pag pinindot mo yung 5th fret, sa E string, A po yung magiging tunog niyan. Ayan po. Again, ibabar po natin dito yung ating index finger. Yung ating pinky, dito siya sa D string, 7th fret. Kaagapay po niya yung ating ring finger sa 7th fret din, kaya lang sa A string po natin siya ititipa. Ito po. Tapos yung gitnang daliri natin, sa G string po siya dun sa 6th fret. Ayan po. Ganyan po yung itsura ng daliri natin. So, ito po yung A power chord. Yan po yung tunog niya. Pansinin po ninyo yung tunog niya. Magkatunog po yan dun sa A na anak niya. Hindi po ba? Magkaiba po ng pagkakapindot pero parehas yung tunog. So for beginners, ito muna yung aralin natin. Pero paki-take note nyo po na ito yung A power chord. Kasi po, kaya kailangan natin pag-aralan yan kasi sa susunod na mga tutorials natin, magkakaroon po tayo ng comparison between sa mga chords. Kung ano yung mas mababa sa A, kung ano yung mas mataas sa A, and so on and so forth. Ano yung mababa sa G, ano yung mas mataas sa G. Okay? So, take note nyo po yan. So, muli po, ako po si Kong Jones ng Kindi Channel. Huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe para ma-notify po kayo kapag meron pa tayong bagong upload na kaalaman tungkol sa paggigitara. Hanggang sa muli po.